Magandang umaga po sa atin lahat. Good morning. Good morning. And na-miss ko po yung pangangaral last week. Pero salamat sa Panginoon at meron tayong Pastor Jello na pwede nang pumalit kay Pastor Vic sa preaching. Ha? Praise the Lord. Amen. Ayan. Okay? Kinakailangan ko pong umalis ng maaga last week dahil sa alauna ay meron pong invitation sa akin sa Novaliches Christian Community para mag-speak among the young professionals nila regarding the topic postmodernism and the Christian identity. Alam niyo po ba, umalis ako dito ng 11:30. Okay? Nasa Guadalupe ako. Nalampasan pa ako ni Asap. Di ba, nandito pa si Asap hanggang matapos yung service. Ganun po ka-traffic. Grabe. At least si Asap kasi nakamotor lang sila, kaya nakakasingit-singit. Kaya ako wala, talagang pila. Tiyaga. 11:30 ako umalis, samantalang dyan lang sa bayan ang punta ko. Eksaktong 1 nandun ako. Kaya salamat sa Panginoon. Umabot naman ako. Okay? Salamat sa Panginoon sa kanyang sustenance na sa kabila ng mga struggles natin ay pinipreserve niya po yung ating mga gawain at yung ating pagkatao. No? Welcome po muna natin pala si Kishika. Ngayon lang natin uli siya nakasama. Natatandaan niyo po ba siya? Okay. Bata pa siya noon nung umaattend-attend dito at payat pa siya. Ngayon, malusog na. Ayan malusog hindi mataba malusog. At saka, may kasama siya si Ariel. Ariel, right? Sila po ay umattend noong nakaraang youth ministry natin, yung tinatawag nating T40, right? Oo. Kaya, siyempre, bilang pastor, kailangan aware ako sa lahat ng nangyayari sa church. Kaya salamat Kishika at saka Ariel sa pag-attend ninyo. Sana ay tuloy-tuloy tayo maka-attend dito. Okay? At muli nakasama natin si Gilbert. Yes. Yeah. Bihira natin makasama yan. Pero salamat at kasama ka namin ngayon. Ganon din naman, nais nating i-welcome yung mga kapatiran na online. Katulad ni Ate Weng, nasa Singapore. Si Ate Vicky na nasa California, si Ate Sinta at si Joy na nasa New York. At maging si Milet, wala pala si Milet dito, ngayon ko lang napansin. Si Milet at si Tessie, may sakit, sa tagapangarap sila. At ganun din si Jello, yung ka-classmate ni Derek, regular na siyang umaattend sa atin. Welcome bro sa atin pong gawain. At maging si Ayan, mukhang walang shoot ngayon yung anak ko, kaya nandyan siya, kasama natin siya. Welcome sa inyong lahat at salamat din sa pagsama sa amin na sama-sama nating sinasamba at ngayon sa pagkakataong ito ay pakikinggan naman ang instruction ng ating Panginoon. So tayo po magpapatuloy ng ating pag-aaral. Again, uulitin ko, patuloy nating inaaral ang bawat events, bawat teachings, bawat works ng ating Panginoong Jesus. At siya'y napasok na ang nilang Jerusalem and within the week, bagamat yung week na yon ay magiging matagal pa rin sa atin kasi iisa-isahin natin ang bawat pericope, okay, ay mahatulan na siya. Papasok na yung passion of Christ. Pero siyempre, bago yung linggong yon mangyari, ay marami pa siyang nagiging encounter. At karamihan namang encounter niya ngayon, kung yung mga previous lessons natin is all about His teachings and miracles, ito karamihan namang encounter niya, confrontation sa mga religious leaders. And at the same time, meron din siya mga final words para sa kanya mga disciples. Yun mga aabangan natin sa mga susunod na araw o sa susunod pa mga linggo. Pero kung tutusin, sa timeline ng Biblia, 1 week lang inabot yun. Pero tayo abutin pa ng taon yun. Kasi mahaba pa yung ating mga pag-aaralan. Pero ako po excited habang nag-aaral dahil pati po yung aking ibig sabihin, pati po yung aking pamamaraan ng pag-aaral ngayon ng salita ng Diyos ay
pinipilit kong alamin yung nakaraan at kung ano yung mga susunod. Kaya hindi po yung pulot lang ng pulot ng verse pagkatapos ay ipapaliwanag, ano? Kundi talagang nanamnamin natin bawat area ng Bible. Okay? At tayo ngayon ay nasa Luke chapter 20 from verse 9 to verse 19. So hilingan ko po ang lahat na tumayo at babasahin po natin itong mga talatang ito. At mula sa mga talatang ito, at ito po yung ating pag-aaralan. At i-connect din natin doon sa mga naging pag-aaral natin ng mga nakaraan. Okay? Luke 20, verse 9 to 19. And he went on to tell the people this parable. A man planted a vineyard, rented it to some farmers, and went away for a long time. At the harvest time, he sent a servant to the tenants so that they will give him some of the fruit of the vineyard. But the tenants beat him and sent him away empty-handed. He sent another servant, but that one also they beat and treated shamefully and sent away empty-handed. He sent still a third, and they wounded him and threw him out. Then the owner of the vineyard said, "What shall I do? I will send my son whom I love. Perhaps they will respect him." But when the tenants saw him, they talked the matter over. "This is the heir," they said. "Let's kill him, and the inheritance will be ours." So they threw him out of the vineyard and killed him. What then will the owner of the vineyard do to them? He will come and kill those tenants and give the vineyard to others. When the people heard this, they said, "May this never be." Jesus looked directly at them and asked, "Then what is the meaning of that which is written? The stone of the builders rejected has become the capstone? Everyone who falls on that stone will be broken to pieces, but he on whom it falls will be crushed." The teachers of the law and the chief priests looked for a way to arrest him immediately, because they knew he had spoken this parable against them. But they were afraid of the people. Samahan niyo po ako sa pananalangin upang humingi tayo ng gabay sa ating Diyos na maunawaan natin ang kanyang mga salita. Panginoon, salamat po muli dahil binigyan mo kami ng kalakasan upang kami ay makadalo ng gawain mo. Salamat po, Panginoon, sa mga nagdaang araw, sa lahat ng blessings at maging sa lahat po ng mga problems o struggles na sinusustain mo kami with your grace. Salamat po, Panginoon, dahil alam po namin na sa umagang ito, hindi po aksidente na nandito ang bawat isa at makikinig ng iyong mga salita. Dahil meron kang mensahe na gusto mong ipaabot sa amin. Nawa, Panginoon, ang mensaheng mapapakinggan namin ay taimtim namin itong tanggapin sa aming mga puso at humihingi kami ng tulong sa iyong banal na Espiritu upang magawa po namin ang kalooban mo. Salamat po, O Diyos, sa mga salita mo na iniwan mo upang maging gabay namin kung paano kami mamumuhay bilang iyong mga anak, bilang iyong mga tagasunod, bilang iyong mga alagad. Habang inaantay namin, Panginoon, ang muli mong pagbabalik. Kaya, Panginoon, tulutan mo na ang kapangyarihan ng iyong banal na Espiritu ay lagi naming makasama sa pakikinig namin ng iyong salita, maging hanggang sa mga susunod na henerasyon. Ikaw po manguna sa iglesyang ito. Sa iyo po, Panginoon, ang lahat ng papuri, pasasalamat, luwalhati, sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Mari na po tayo makaupo. At yung ating mga Sunday schoolers, ayan. Ayan, biro mo, no?
Si Bri, uma-attend na ng Sunday school. Kalain mo yun, ano? Dati baby. Okay? Kaya makikita na sa bagay, itong mga anak natin, ito sila Jello, dati Sunday schoolers din yan. Okay? Okay? Salamat sa Panginoon, ano? At sila ay nakakadalo sa edad nila, ay natuturuan na sila sa kanilang mga ah, pag-aaral patungkol sa pagkatao nila. Okay, so bigyan po natin na muna ng setting. Ano ba nangyari? Bakit ipinahayag ni Jesus itong binasa nating parable? Diba? Sabi kanina doon sa binasa natin, nagkwento na naman uli ang ating Panginoon ng isang parable. So tingnan po natin yung setting muna. Ano ba nangyari noon? Kung titingnan po natin sa Matthew 21, verse 23 to 27, yung authority ni Jesus sa pagtuturo, among others, no? Kasama na doon yung paglilinis niya ng templo, okay? Pagre-rebuke niya doon sa mga money changers, no? Kinwestiyon niya ng mga religious leaders. Diba? Natutunan natin yan 2 Sundays ago. Then, last week, si Jesus sa Matthew 21, verse 28 to 32, in-address yung mga religious leaders na to, na nagque-question sa kanya. Okay? By telling them the parable of the two sons na ibinahagi sa atin ni Pastor Jello noong nakarang linggo. Okay? So, pero pagkatapos niyan, parang kumbaga sa isang kongregasyon, ganito. Merong isang grupo ng mga religious leaders, kinwestiyon yung authority ni Jesus. Bakit siya nagtuturo? Saan galing yung kanyang authority? Napakinggan natin last 2 Sundays ago yun. Right? Okay? Yung mga attitude ng mga tao, kung bakit kini-question nila sometimes ang mga authorities. Now, sinagot na ni Jesus yon. Then, pagkatapos yan sagutin yon, sa pamagitan din ng pagtatanong, right? Sabi niya, yung authority ba ni John sa pagbabautismo, saan galing? Sa langit o sa mga tao? Hindi nila sinagot. Kasi alam nila, pag sinabi nila langit, ba't di nyo pinaniwalaan? Pag sinabi nila sa tao, ay magagalit yung mga tao sa kanila. Kasi alam nila na si John the Baptist ay isang propeta. Okay? So sabi nila, hindi namin alam. Hindi ko rin sasabihin sa inyo kung saan galing authority ko. Tapos nagkwento siya. Alam nyo, dun sa mga, ang addressing niya, sa una ay mga Pharisees, mga religious leaders. No? Pero pagkatapos niya magkwento ng parable of the two sons, sa kanila, in-address na niya yung buong crowd. Kaya dun sa ating pag-aaral ngayon, actually, ito ay maraming mga accounts. No? Account ni Matthew 21, verse 33 to 46, ni Mark, chapter 12, 1 to 12, at saka Luke 20, na yun ang binasa natin, 9 to 19, pare-pareho yun na kwento. Okay? Iisang kwento lang yan. This time, si Jesus, ina-address na yung buong crowd. At ang kanyang kwento is about the parable of the wicked tenants. Okay? Napakinggan niyo yung binasa natin kanina? Na merong isang may-ari ng land, ng isang lupain, okay? Na umalis at iniwan niya yung mga farmers, yung mga tenants, para alagaan yun. Nung pinapunta niya yung servant niya para kumulekta ng bunga, ay binugbog. Ayan. Kaya nga, the parable of the wicked tenants ang tawag natin. So dito, makikita natin sa parable na binasa natin kanina, ma-identify natin yung iba't ibang karakter na binanggit doon. So yung identifications doon sa wicked tenants ay yung mga religious leaders. Bagamat kinuwentuhan niya ng isang parable ng mga religious leaders, kinuwentuhan niya yung crowd ng parable of the wicked tenants, pero pinatutukoy ng doon sa parable na yon na yung mga wicked tenants na yan ay yung mga religious leaders. Paano nalaman natin yon? Paano natin nalalaman yung mga ganon? Doon mismo sa parable, sa Luke 20, verse 19, the teachers of the law and the chief priests looked for a way to arrest him immediately because they knew, sila mismo alam nila he had spoken this parable against them. Okay? So alam nila na ang pinariringgan ni Jesus, kayo, sila. Silang mga wicked tenants.
Naalala ko tuloy yung nakaraan, sinabi ni Pastor Jello yun, di ba? Na kung minsan pag napakinig tayo at tayo ay parang tila baga pinariringgan, dapat tanggapin natin yun na para sa atin at hindi para sa katabi natin. Kasi tayo nga ang dapat magtuwid ng ating mga sarili. So sila, alam din nila na sila ang pinariringgan ni Jesus. Because they knew they had spoken this parable against them. Now, sino yung mga servants na binabanggit doon, na pinadadala? Ng owner of the house para kumolekta sana, para magkaroon ng Sino yung servants doon? Tinutukoy doon ay yung mga prophets. At sino naman yung son na ipadadala ko yung aking son? Perhaps irirespeto nila siya. Walang iba yung kundi si Jesus. And of course, the owner is God the Father, the owner of the vineyard. Kaya, sino kaya yung vineyard na yon? Walang iba kundi ang Israel na tinutukoy, or the kingdom of God supposedly. Yung paghahari ng Diyos. So, kung titingnan natin, itong mga parables na to, pinakikinggan ng mga tao. Kung paano tayo ngayon, sa oras na to, nakikinig din tayo sa isang mensahe. So may mensaheng pinaaabot si Jesus sa kanyang mga audience nung araw. At ito'y patungkol sa parable of the wicked tenants. At alam nila kung sino-sino yung mga wicked tenants na yon. Identified nila. Sila mismo nagsabi, kami pinariringgan ito. Ngayon, nakakapakinig din tayo ng mensahe ng Diyos sa araw na to. Sa panahon naman natin ngayon. Diba? Pare-pareho tayo nakikinig ng mensahe ng Panginoon. And hopefully, hindi lang yung mga naka-online nakakapanood sa atin. Pati kasi yung iba kong mga estudyante ay nakikita kung na pinapanood din nila yung mga replays natin. At kung may mamimiss kayo, maganda panoorin nyo. Yun nga lang, medyo itong pinapanood ko sana yung replay natin nung nakaraan Kaya lang, hindi ko ma-open. So, parang yung tech team natin sabi, may problema tayo doon sa internet ba yun o sa Facebook? Sa Facebook, no? Hindi mapanood yung nakaraan. Kasi wala nga ako nung nakaraan, di ba? Hindi ko natapos. Kahit ako po ay pastor na, pinapanood ko po ang mga preaching ng ating mga kapatiran dito. So, hindi ko po natapos dahil umalis ako agad, pero pinapanood ko yung mga preaching. Sana meron tayong ganitong klaseng attitude na gusto kong makapakinig ng salita ng Diyos. Mapakinggan ko ano mensahe niya. So, ang topic ko po ngayon is all about listening to God's message. Anong attitude natin when we listen to God's message? Katulad ng mga crowd na nandoon. Nakikinig sila sama-sama sa mensahe na gustong ipaabot ng Panginoon using a parable. At naipaliwanag na rin po natin kung ano ang parable dito, talinghaga. Ito ay isang earthly story with a heavenly message. Isang storya na makakarelate tayo kasi nangyayari sa mundo, pero merong mensaheng makalangit. So sa atin ngayon, natutunan naman natin kung ano yung mensahe na gustong ipaabot ng Panginoon sa kanila, at yun ay para sa mga Pharisees, sa mga leaders o religious leaders. Sa panahon natin ngayon, how must we listen to God's messages? Paano naman natin pakikinggan kung meron tayong napapakinggang mensahe mula sa Diyos? Paano tayo makikinig? Paano tayo makikinig? Kasi pwedeng nakikinig lang tayo, pero alam niyo naman, madalas niyo nang naririnig yun, pumasok sa isang tenga, lumabas sa kabilang tenga. Anong ibig sabihin nun? Hindi pinakinggan, kung tutuusin. Kasi lumabas Hindi pinakinggan, Or, kaya nga sa mga estudyante ko, lagi kong tinutukoy kung minsan, Sa Ezra, kung minsan, yun ang aking, yun ang aking requirement. Dalawa lang requirement ko. Attendance at saka attention. Kasi pwedeng present ka, pero yung attention mo, kung saan-saan, gumagala.
Kaya napakahirap po nun, di ba? Ako po ay guilty rin noon. Aminin ko sa inyo, nung ako ay nag-aaral ng aking masteral, kasi ang tinuturo ng professor namin noon, preparation sa paggawa namin ng thesis. So, nagtuturo siya about statistics. Alam ko na yung statistics. So, habang siya ay nagtuturo, tawag ng earphone. Nagbukas ako ng isang movie. Tapos nagno-notes din ako. Kasi pinakikinggan ko rin yung tinuturo niya, nagno-notes siya. Ako nagno-notes ako, pero nakikinig din ako doon sa movie na pinapanood ko from time to time. Nasa likod ako kaya wala naman nakakapansin sa akin Kaya na merong isang Singaporean na nadaan sa likod ko, tapos nakita niya na nanonood ako. Sir, I'm sorry. Please keep quiet. Sabi ko sa kanya. Kala ko isusumbong ako no? Pero again, merong ganong klase tayong style ng pakikinig. Nagmo-multitask tayo. Kaya yun ang risk pagka tayo ay nasa bahay lang Kasi may tendency, pag nasa bahay lang tayo, sa bahay na lang ako makikinig kasi pareho din naman, napapakinggan ko Kung hindi ka uupo, na papakinggan mo lang talaga yung pinapanood natin, dito halimbawa, ang tendency natin, habang tayo nakikinig, may ginagayat tayo na ulam, yan. O kaya kung minsan naglalaba, nakikinig. Tapos biglang nagsasaing. Tapos biglang, nangangamin yung sinaing mo. Asan na yung attention mo? Doon sa pakikinig. Kaya distracted tayo no? Kaya maraming klaseng pamamaraan kung paano tayo nakikinig. Kaya yun ang problema. Kaya nga sana, kung makikinig talaga tayo, yung full attention natin nandoon. Naalala ko yung Chinese character, pag sinulat yung salitang listen sa kanila, ano pala yun, Maraming activities na related. Okay? Whole heart mong papakinggan. One focus. As if you are listening to a king. Yun ang listening sa kanila, ha? Pagka ikay nakikinig daw, dapat buong puso mo nandoon, buong focus mo nandoon, parang nakikinig ka sa isang hari. So kahit na sino pa man ang ating pinakikinggan, maging magulang man natin yan, o anak natin, okay? Dapat nandun ang ating whole heart, one focus, as if we are listening to a very special person. Okay? So, yun ang Chinese character pag sinulat daw yung listen na word sa kanila. So, how much more sa atin kung tayo nakikinig ng God's messages? Full attention ba talaga tayo? O maya't maya, naka-cellphone tayo? Okay lang kung naka-cellphone tayo dahil sa nagno-notes tayo. Naalala niyo yung kinuwento ko na estudyante ko dito? Di ba? Na nung ako'y nagtuturo na, nag-cellphone siya. So akala ko, nagno-notes siya. Yung pala, nung tinanong ko siya, biglang binaba niya yung notes niya. Sabi ko, akala ko, nagno-notes ka. Basahin mo doon sa notes mo kung ano yung sagot sa tanong. Hindi, sir, sabi niya. Anong ginagawa mo sa cellphone mo? Nagbabrowse lang po ako ng mga messengers. Mga messages. Sabi ko, oops, yan. Mula noon, hindi na siya nagsi-cellphone sa klase ko. Kasi kung minsan ganun tayo no? Distracted yung ating pakikinig. Kaya nga, how must we listen to God's messages? Isa-isahin po natin ito. Lalo na ito, mensahe ng Diyos. Pagka tayo nakakapakinig ng mensahe ng Diyos, paano natin papakinggan ito? How do we listen to God's messages? Ang una po, every time na tayo makakapakinig ng salita ng Diyos, let us always picture God's patience and love. Yun ang una natin dapat tingnan. Pagka nagbabasa po tayo ng Bible, ako po nasa Zechariah na ngayon, no? One book away from the New Testament na ako. After Zechariah, Malachi, then Matthew na ako. Okay? Grabe mga messages kay Zechariah. Ang daming mga metaphors or symbolics, no? Sabi ko, paano kung papakinggan ito? Pero meron lagi akong hinahanap, yung patience ng Diyos at yung pag-ibig niya. Every time na tayo po'y makakapakinig ng salita ng Diyos, always look for
the patience and love of God. Andun lagi yon. Imposibleng mawala. Okay? Dito sa pagbabasa natin ng Biblia, imposibleng hindi laging maiportray ng Diyos ang kanyang pag-ibig at ang kanyang pagpapasensya, ang haba ng kanyang kahinahunan sa atin. Sa kabila na tayo'y makasalanan. Sa kabila na tayo always fall short, there is always God's love and God's patience. Kaya nga nalulungkot ako kung ang mga napapakinggan natin from the preachers ay always parang mga detalye na mga information overload, pero hindi na ipoportray ang pag-ibig ng Diyos. Yun po ang nakakalungkot. Kasi always, sa Word of God, andun lagi ang pag-ibig ng Diyos. Okay? So let us always picture God's patience and love. Okay? At ito ay medyo makikita din natin dito sa parable na sinabi ni Jesus. No? Alam na natin yung parable na sinasabi ni Jesus. Pero mamaya, sasabihin na din natin kung ano yung pinakakahulugan nun. So, babalikan natin yung passage na binasa natin. Luke 20, verse 9 to 10a. He went to tell the people, to the people na, no? This parable. Okay? Nung una, mga religious leaders lang ang kausap niya. Now, to the people na. He went on to tell the people this parable. A man planted a vineyard and rented it to some farmers and went away for a long time. At harvest time, of course, di ba? Harvest time, no? He sent a servant to the tenants so they would give him some of the fruit of the vineyard. Okay? Nagpadala siya. At alam natin kung ano nangyari sa kwento. Ano nangyari sa pinadala niya? Binugbog, right? Binugbog. Pero mamaya natin titingnan yun, ano? Kasi, ang nakita ko dito is, sa verse 11, bagamat binugbog, he sent another servant. Okay? Pagdating sa verse 12, he still sent a third servant. Kita niyo yun, ano? Kung gaano ka-patient ng Diyos sa kabila na ganun ang ginagawa nila sa servants, binubugbog nila, he sent another servant. He sent another servant. At sabi nga doon sa ating identification kanina, these servants are the prophets, those people who are sharing the word of God. He kept the Lord. The Lord kept them sending to Israel for them to listen to His message. Yet, ano ginagawa nila? Ayaw nilang pakinggan, ginugulpi pa nila. Mamaya, makikita din natin yon. Kaya nga sa verse 13, the owner of the vineyard said, "What shall I do? I will send my son whom I love." Ganun na, grabe na, no? Kaya obvious yung kanyang message is all about God's plan of salvation for Israel sana. Napakatigas ng puso ng Israel, nagpapadala siya ng propeta from time to time para sila ay makaiwas sa anumang judgment ng Diyos. He is far more patient than we can imagine. Ganun po katindi ang ating Diyos. Napaka-pasensyoso niya pagdating sa atin. Kahit na tayo ay hindi marunong makinig ng mabuti, ng maayos, ay nako, ang ating Diyos magpapadala at magpapadala sa atin ng mga pagkakataon. Kung titingnan po natin siguro, no? Noong mga nakaraang panahon natin, pwedeng halimbawa, nakapakinig tayo ng mensahe ng Diyos sa isang church na na-invite tayo. Tapos ayaw natin pakinggan. Okay, sige. Pagdating mo sa opisina, may maririnig ka na nagsishare ng gospel. Ibig sabihin mo, pinadala din ng Diyos para ikaw'y magkaroon ng opportunity makapakinig din. Pero ayaw mo pa rin pakinggan. Eto na naman, pagsakay mo ng jeep o kaya kotse, nagkataon na may binuksan mong radio station, ay merong preaching of the word. Alam mo, hindi tayo tinatantanan ng Diyos para mapakinggan natin ang kanyang mensahe.
Ganun siya ka-patient sa atin. He will always send messages for us para tayo ma-remind to get us back on track in serving our God. Okay? So, ganun po ang ating Panginoon. At hindi lang kung minsan preachers ang pinadadala niya to proclaim the truth of His Word. Pinadadala niya mismo, Bible. Kung minsan, di ba, merong iba, hindi makikinig sa salita ng Diyos. Tapos pagdating ng birthday niya, may nagregalo sa kanya ng Bible. Ganun pa rin. No? Wala eh. Ganun talaga ang ating Diyos. Ang ating Diyos ay napakapasensyoso. Pipilitin talaga niya, abutin tayo as far as He could. Kaya lang nasa atin ang response. How do we respond? Okay? Nung araw, alam niyo naman, siguro nakwento ko sa inyo, no? Nung kami barkador pa, tapos ako may susi nung simbahan namin. May isa kaming barkada na napunta ng Novaliches. Sa Bulacan kami. Pagbalik, ito pa yung pinakabunso sa barkadahan namin. Okay? Tapos hindi pa masyadong marunong ang basketball. Okay? Hindi rin malakas uminom, kaya parang off siya sa amin. Pero dahil gusto niya bumarkada, sige, tinatanggap namin siya. Pumunta nung Novaliches, naging Christian pala doon. Pagdating ng Bulacan, sabi niya, alam niya kasi ako at saka parang leader nung aming gang. Sabi niya, Kuya Vic, pwede ba nating ipunin yung ating barkada? Meron lang ako i-share. Meron lang ako ikikwento. Sabi ko, sige, doon tayo sa simbahan. Sabi ko, kasi ako may hawak ng susi eh. Bukas ako. Kapilya eh. Punta tayo lahat. Meron tayo ikikwento sa atin June. Harap siya. Nag-share ng gospel. Nakakilala na pala siya noon sa Panginoon. Nung narinig na ng bawat barkada, ang sinasabi niya ay unti-unting nagtayuan lahat. Unti-unting naglabasan. Walang halong biro. Ang naiwan lang ako. Tapos sabi niya, kasi ako, kaya naman ako ayaw umalis, hindi dahil doon sa mensahe. Dahil kung nahihiya ako sa kanya, barkada ko siya. Ayaw ko siyang iwanan. Biro mo lahat, iniwan na siya. Pati ako, iwanan ko pa siya. Ako magsasara ng simbahan. Kaya sabi ko, hindi ko siya pwedeng iwan. Ano? Upo lang ako doon. Tapos sabi niya sa akin, Kuya, ikaw rin ba iiwan mo ko? Tapos sabi ko, alam mo, maganda yung sinasabi mo eh. Pero yung sinasabi mo na tanggapin, sabi ko, siguro hindi ko pa panahon ngayon. Yun ang nabanggit ko sa kanya. Siguro hindi ko pa panahon ngayon. But God kept reminding me of this word. Nung ako'y nagka-opisina na, ayun na, merong nag-share sa akin. Nung ako'y sumasakay sa bus, may bus tayo dito noon, ang araw, di ba? Alam niyo ba yun? Merong nag-share sa akin. Kaya sabi ko, hindi yata ako tatantanan. And last na okasyon, ay may nang-invite talaga sa akin na very offensive pa kung tutusin ang word niya. Okay? Sabi niya, this time, hindi lang niya ako sineran, kundi in-invite niya ako sa Bible study. Vic, wala ka bang gagawin mga yung tanghali? Wala eh. Tutulog lang ako. Halika. Okay? Sama ka sa Bible study. Kasi, kung hindi mo pa alam kung ligtas ka o hindi, mas maganda umatin ka sa Bible study. Offensive eh, no? Offensive. Sino ka para sabihin sa akin kung ligtas ako o hindi? Pero, dahil sinabi niya yung Bible study, parang, dang, I do believe it's the working of the Holy Spirit na. Okay? Working in my heart na nagsabi na, attend ka. So, umattend na po. Nung narinig ko po ang Word of God, simula noon, nako, sabi ko sa inyo, doon na po nagkaroon ng pagbabago sa aking buhay. So, the same is true with all of us. Maaring sa umpisa, parang hindi tayo interesado, napilitan lang tayo. Okay? Nasama lang tayo, kahiyaan lang, kaya tayo umaattend ng mga church service. Yet, the Lord will remain patient with us. He will remain to show His love for us hanggang sa truly ma-develop sa atin yung faith natin sa Kanya. The Lord is patient and truly loving in all His ways to reach us out. Kaya sana, meron tayong ganito. Okay?
Na makita natin every time na tayo nagbabasa ng Biblia, every time na tayo nakikinig, there is always the patience of God working in our hearts. Nais niya tayong abutin. And sometimes, hindi lang kuminsan sa mga Bible or sa mga preaching Kuminsan even sa kapatiran Nagpapadala ang Diyos ng mensahe para sa atin. Para tayo ituwid, para tayo ay matulungan kung ano may mga problema natin, or mawarningan, okay? Or mga pangangailangan natin kung paano natin na aayusin ang ating buhay. Or sometimes, God sends us health problems to show us that we are weak, that we must be dependent on Him. Okay? Halimbawa po yung pagtanda na lang. Yan, ako po 64, Talagang aminin ko po sa inyo totoo na nakakaramdam na ako ng panghihina, okay? Pumuputi na yung ating buhok, okay? At yung iba, hindi lang pumuputi yung buhok, nawawala na mismo yung buhok, Okay? Siyempre kasama talaga sa pagtanda yun At nababawasan yung ating strength. Okay? Nung kabataan namin, limang whole court. Ngayon, wala na. Okay? Talagang kalahating whole court na lang. Kalahating whole court. Ano ba yan? Ha? Half court na lang. Hindi pa makatagal Tapos pag hindi pa ayan, mga kabataan natin, sumama nung basketball namin nila Henry. Lay up ka pa, hindi pa pumasok. Natatayo yung mga kabataan kasi alam nila na wala si pastor, wala. Nako, nakikita ko sila Erich nun, sila Derek. Sayang maglaro nila, talaga. Wow, mga kabataan kasi. Tumatanda na Sometimes these things reminds us that yes, we are aging and sooner or later, lalagpas na tayo sa mundong ito. What is far more important, yung eternal. Those are just reminders for us na hindi ang buhay sa mundong ito kailangan natin paayusin ang ating mga buhay sa mundong ito, pero dapat alalahanin natin, merong isang eternal life. At yung eternal life na yun ang ating dapat paghandaan ng lubusan. And God will always send us messages time and time again. Parang sa ganun, ma-remind tayo, there is an eternal life. God is so patient with us. Naalala ko tuloy sa 2 Peter chapter 3, verse 10. Sabi po doon, the Lord is not slow in keeping His promise. Ano yung promise dito na tinutukoy? He's coming back. Yung muli niyang pagbabalik Pero, okay, sabi ni Peter sa kanila, the Lord is not slow in keeping His promise as some understand slowness. Nasaan na yung pangako niya na muli siyang babalik? Nasaan na yun? Wala pa Okay? Ang tagal-tagal na niya na. Okay? Why? Because He is patient with you. Not wanting anyone to perish, but everyone to come to repentance. Ito ang nais ng Panginoon na sana sa muli niyang pagbabalik, mas marami na ang nagsisi sa kanilang mga kasalanan at nanampalataya na sa Kanya. Dahil mas gusto ng Panginoon na mas marami maligtas. Kaya nga tayo, hindi rin tayo dapat huminto sa pag-share ng God's patience and love. So every time na tayo nakakapakinig ng salita ng Diyos, let us always look for God's patience and love. Okay? The second is when we try to listen to God's messages, hindi po natin maalis. Let us also perceive God's judgment for those who reject. Hindi natin maalis yun Every time, lalo na ngayon, na lagi niyang kaharap ang mga religious leaders, okay? May God's judgment din. Ito, nabanggit ko na paulit-ulit. Yung first coming ng Panginoon, He came as a baby, as a Savior, to save us from our sins. Pero sa second coming niya, He will come as Judge and King. Okay?
Yun yung panahon ng paghihiwalayin na niya ang tupa sa kambing. Kaya nga sa mensahe ng Panginoon, hindi pa pwedeng puro love. Kasi dapat ipalaalam din natin na meron tayong dapat iwan ng lumang buhay, dahil kung hindi natin iiwanan yan, kahit sabihin mong mahal tayo ng Diyos, may judgment ang Diyos. Fair ang ating Diyos. He is a righteous God. He is a holy God. Kaya hindi pa pwedeng matanggal yung issue na there will come a time that He will judge the living and the dead. Okay? Kaya nga, always, titingnan din natin, pag kami ginagawa tayong mali, okay? Uy, nako, I will be judged pala. Okay? Katulad nung isang lesson natin tungkol sa ating pagsasalita, di ba? Ano man ang lumalabas sa ating mga labi, i-judge ng Diyos yun pagdating ng araw. Kahit sabihin mong Christian na tayo, pagka meron tayong mga bitawang salita, laban sa ating kapwa, o paninirang puri, o kung ano pa mang ginagawa nating panlalait, God will judge us with those words na binitawan natin. Okay? The same is true. Sa mga taong magre-reject sa Kanya, God's judgment will be perceived. Okay? Sa Luke 20, verse 10, sabi doon, He sent a servant to the tenants. Yun yung kanina, di ba? Yung patience ng Lord. But the tenants beat him and sent him away empty-handed. Verse 11, He sent another servant. Yun yung patience ni Lord. Yung love ni Lord. They beat and treated shamefully and sent him away empty-handed. Nakikita mo, nagpapadala na si Lord ng mabubuting bagay. Pero anong ginagawa nila? Minamaltrato nila. So ano sa palagay nyo? Okay? May judgment doon. Pagdating sa verse 12, He sent still a third. And they wounded him and throw him out. Okay? So syempre, alam naman natin, no? Ang tinutukoy diyan ng mga servants ay yung mga messengers of God. At kung titingnan po natin ang Old Testament, punong-puno ng mga messengers of God or prophets ang pinadadala sa Israel, pero hindi sila nakikinig talaga. Si Elijah, he was exiled. Si Jezebel, okay? Ang daming pinapatay na propeta. Ganon din si Jeremiah, he was beaten. Si John the Baptist, he was beheaded and killed. Others were stoned. Ang dami, no? Pinagbabato. Tapos yung iba ay pinapalo, pinaparusahan. And still others, si Isaiah, no? He was also killed by sewing in half. Niragari siya. According to Bible scholars. Okay? Niragari siya. So marami ang mga propeta na pinadala ang Diyos sa Israel, pero minaltrato nilang lahat. Okay? Sa ating panahon, baka mamaya, merong pinadadala ang Diyos sa atin na itutuwid tayo, iko-correct tayo, pero ang ginagawa natin, anong attitude natin sa pakikinig, sa pagtutuwid na yon? O sa mensahe na pinadadala sa atin ng Diyos? Anong attitude natin sa pakikinig sa mga mensaheng ito? Judgment will fall on those who reject Him. Kaya nga sa verse 13, I will send my son. Grabe ang patience ng Diyos. Okay? Anak na niya mismo ang kanyang pinadala. Whom I love. Perhaps they will respect Him. Ganun nakatindi. Hindi niya agad, ilang beses niya binigyan ng chance ang mga taong ito para magsisi. Okay? Obvious, no? Kung ilang beses at ilang propeta ang pinadadala niya, pero this time, pinadala niya mismo ang kanyang bugtong na anak, whom I love, and perhaps they will respect Him. Andun ang pag-ibig ng Diyos, andun ang patience ng Diyos, at sa atin lahat, ganun din naman ang ginawa ng ating Panginoon. Ipinadala niya ang kanyang bugtong na anak para tayo ay sumampalataya sa Kanya. Okay? Pero merong mga tao, hindi pa rin ganun ang attitude. Verse 14, But when the tenants saw him, they talked the matter over. Ito yung tagapagmana.
patayin natin siya para yung inheritance will be ours. So they threw him out of the vineyard and killed him. Actually, ito prophetic na sinasabi ni Jesus na ganito ang gagawin sa akin. Okay? Kasi nagpapakilala na siya as the Son of God and the Son of Man. Pero hindi naman pinakikinggan siya. Pero ang isang hindi ko lang maisip, hindi ko ma-resolve, bakit kaya naiisip ng mga tenants na to, na pag pinatay nila yung tagapagmana, makukuha nila yung inheritance. Hindi ko maisip yun eh. Hindi ko ma-reconcile. Although, that's aside the point. That's beside the point. Then one time, nag-search ako, meron palang Jewish law sa kanila na pagka yung owner of the house, o owner of the vineyard, owner of the land, namatay, ang tagapagmana yung anak. Eh kung yung anak patay na rin at wala nang kamag-anak na pwedeng magmana, yung mga gumagamit o umuupa or caretaker ng lupa, yun ang magmamana. So probably, ang iniisip nila, kaya siguro anak na yung pinadala, baka patay na yung may-ari. So pwedeng ganun ang kwento, no? Kaya patayin din natin to kasi siyang tagapagmana para maging atin itong lupang ito. Okay, so that resolved yung aking nasa isip na na tanong, no? Paano nila naisip? Kasi para namang papatayin mo yung anak na may-ari pagkatapos ikaw magmamanad sa lupa. Paano naman mangyayari yon? So mayroon palang Jewish law na gano'n. Okay? So anyway, na-resolve na yung nasa isip ko. Pero parang liit ng chance na mapa sa inyo. Okay? Parang hindi nga pinag-isipan or sasabihin natin, isa talagang wicked decision para patayin yung anak. Kaya hindi ito mga reckless tenants lang na parang kulang sa isip. Talagang masama ang intensyon ng mga tenants na to. Okay? So ganun ang ginawa nila. They threw him out of the vineyard and killed him according to the parable of Jesus. Pero prophetic yan dahil sooner or later, ganun ang gagawin itong mga religious leaders kay Jesus. Okay? So, ang tanong ngayon ni Jesus sa mga tao, what then will the owner of the vineyard do to them? He will come and kill those tenants. Ayun na. May judgment. Okay? May judgment. Definitely, God's righteous judgment will be on those who will reject our Lord Jesus Christ, the Son of God. Okay? He will come and kill those tenants. Okay? So again, hindi lang yung puro love. Okay? Okay lang yun, Kasi balansehin natin. Yes, may love ang Diyos, pero meron ding judgment siya. Ang problema, pag nakikinig tayo ng mensahe, gusto lang natin pakinggan, mahal tayo lahat ng Diyos. Kaya okay lang kahit ano ginagawa natin. Kahit ganito ang ating ginagawa. Okay lang yan kasi mahal tayo lahat ng Diyos. Oops! Balansehin natin. May judgment din ng Diyos. Okay? May paghuhukom din ang ating Diyos. Kaya nga sa verse 17b hanggang 18, the stones the builders rejected has become the capstone. Okay? Isang talinghaga ito na sinasabi noon sa Old Testament. Everyone who falls on that stone will be broken to pieces. So yung panulukang bato daw, yun yung pinakapundasyon ng bawat tahanan. So ang ating Panginoon ang pinakapundasyon pagdating halimbawa sa iglesia o sana sa Israel, pero tinanggihan nga siya ng Israel Okay? Kaya ngayon, He built His church. Siya ang pinakapundasyon. Ang sino man na magre-reject dito sa pundasyon na to, yan, mapapahamak. Will be broken to pieces or kung ito naman ay bagsakan niya, will be crushed. Okay? So sometimes we need to apply this. Alam niyo kung bakit? Kasi itong mga kinikwento ng ating Panginoon na parable, hindi ito para sa mga pagano Ito'y para sa mga taong who profess
they know God. Kasama tayo doon. We know our God, right? Mga religious leaders at pati ang Israel, they know God better, kung tutuusin. Kasi nasa kanila na nga ang law. Sa kanila lahat binigay ng Diyos. Ang temple, okay? Ang inheritance, nasa kanila lahat. Kaya kung tutuusin, they know better. Kaya lang, parang may mali sa kanila. Dahil akala nila, sila yung Israel, sila lang ang talagang may karapatan sa lupain nila. Still, it is God. Okay? Kasi God is the owner of the vineyard. Yet, anong ginawa nila? Pinapatay nila yung mga sinugo ng Diyos. More so, yung kanyang bugtong na anak. Sometimes, nangyayari sa atin to. We think of this, practically speaking, yung ating ministry. Sometimes, we think that we own this ministry. That we are, okay, the owner of this church. That we are the owner of our Bible studies, of our ministries. Lagi po natin tandaan, itong church natin is Jesus Church. Kanyang iglesia to. Tayo po ay pinagkatiwalaan lamang. Hindi tayo ang may-ari. Kaya nga dapat maging faithful tayo sa pinagkatiwala sa atin ng Diyos. Okay? Ang problema, kung tayo ay parang lumalabas na owner nito. Bakit? Hindi mo ba kilala kung sino ang pastor dito? Ako yun, ha? Hindi mo ba alam kung sino nagsimula ng Bible study namin? Ako yun, ha? Ayun, ako. Yun ang mga nakakatakot na mga pronouncements. Okay? Sana, ingatan po natin yung mga ganon. Si Lord ang nagtayo nito, ginamit lang niya tayo. Tandang-tanda ko nung kami nag-uusap ni Kuya Mike kung paano magsisimula ang gawain dito dahil meron kaming binabible study sa Amparo. Pag umuwi kami, commute lang kami noon. Pareho kami na minsan isang gabi alam mo Brad, may sasabihin din ako, sige mauna ka. Yun na nga Gusto ko sana sabihin, sabi ni Kuya Mike, nagba-Bible study tayo sa ibang lugar, pero sa atin wala. Alam mo, yun din ini-impress sa akin Yun din ang sasabihin ko Sabi namin, let's pray na magkaroon din ng Bible study sa syudad. And nagbukas nga ang Diyos ng open door for a Bible study. It started with 10 people. Yan. Kuya Mike, ako, si Ate Elsa, si Portia, si Ate Sinta, si Tatay Pabian, Tatay Mateo, at mag-asawa na na-invite ko lang. Na yung lalaki ay nakainom pa. Nagsimula kami, 10 tao lang. And yet, the Lord provided the way para tayo'y dumami. It is His church. It is not my church. It is His church. Sana yun po lagi natin tatandaan so that we will not be judged accordingly. Yung mga Pharisees na to, yung mga religious leaders na to, sila ang akala nila kami ang may pundasyon ng Israel. Sila kasi mga religious leaders Kaya akala nila sila nagmamay-ari. Patayin natin to, parang tayo maging may-ari. Sa atin po, iwasan po natin ito Sana mga sa susunod na generation of leaders, nakikinig yung mga susunod na generation of leaders, please, lagi niyong tatandaan, this church is the church of our Lord Jesus Christ, not anyone's church. We must just simply serve Him, or else we will be judged accordingly. Okay? Minsan parang nakakaano kasi, no? Ako, nakaka-experience kasi ako nung minsan nun Katulad nung kailan ba yun? Last Wednesday, in-invite ako ng WLCC para mag-speak sa kanilang anniversary ng midweek service nila. May midweek service sila, no? So, anniversary, 5th year anniversary nila. So, ako nag-speak. At hindi maalis Pag nandun ako, pampered ako Uy, pastor, dito. Uy, pastor. Pagkain yung pastor. Talaga. Sa parking pa lang, no? May nag-aabang na sa akin doon. Tapos talagang gagabayan ako sa pag-park.
pampered na pampered. Ang sarap sana ng pakiramdam, di ba? Ang sarap ng pakiramdam, di ba? Pagka ganun. Pero alam nyo, nagigilty ako eh. Sabi ko, pwede ba wag nyo akong ganyanin para kasi akong ang guilt ko parang hindi bagay eh. Parang hindi ko tanggap na dapat ganyanin nyo ako. Hindi, siyempre, pastor eh. Yes, oo nga, pastor. Yan, okay na sa akin. Respeto na lang. Okay lang, marespeto nyo ako. Pero wag naman yung parang masyado nyo naman akong pinapamper lahat na lang. Eh? Pastor, dito kayo. Pastor, naku talaga naman. Ano ako na parang, sa iba, no? Siyempre, sarap no? Feeling na gano'n, di ba? Yung feeling welcome ka, feeling special ka. Naku, sarap maisipin no? Pero alam nyo, hindi yun ang nararamdaman ko kasi I don't deserve it. Yun ang nasa isip ko. It is the Lord that we must all serve. Kaya nga dito sa atin, di ba, pagkakakain tayo, hindi ko sinanay, mga members natin na Pastor, ito pagkain nyo. Talagang pipila din ako. Okay? Pero sa kanila doon, hindi pumipila, Pastor, doon. Uupo lang kami. Diyan na lang po kayo. Tapos aabutan kami ng pagkain. Pero hindi po ganun ang aking nakalakihan eh. As a servant of Christ. Yan. Kaya dapat panatiliin natin, no? Yung pagiging servant natin, hindi yung parang tayo lagi bossy-bossy, tayo mag-uutos, utos dito, utos doon, as if tayo ang boss, as if tayo may-ari nito. It's the Lord, or else we will be judged accordingly. Doon ko po na ikukonek ito eh. Bakit? Kasi as if they are the owner of the vineyard. Kaya doon ko po na ikukonek itong aking illustration na to. Yes, napakasarap maglingkod sa ating Panginoon. Napakasarap din na paglingkuran tayo. Okay? Pero again, okay, tandaan po natin, isa lang ang dapat na pinaglilingkuran natin lahat, ang ating Diyos. Wag nating kukunin yung honor na yon. Okay? Alam niyo po, always, nandun ang patience ng Diyos, nandun ang love niya, pero andun din ang judgment niya. Huwag nating puputulin yun. Huwag natin laging i-emphasize lang yung judgment ng Diyos. May love din siya. At huwag din natin laging i-emphasize lang yung love ng Diyos kasi may judgment din siya. Ito po yung maliwanag na sinabi ni Paul sa Romans chapter 11. Sabi po ni Paul sa mga taga-Romans, notice how God is both kind and severe. He is severe towards those who disobeyed, but kind to you if you continue to trust in His kindness. But if you stop trusting, you also will be cut off. Okay? So ito, makikita natin ang balancing mensahe ni Paul sa mga taga-Romans. Both God is love and God is just. He is both kind and at the same time severe. Pero depende yon sa response ng tao. Okay? He is kind to those who continue to trust in Him, but He is also severe to those who will disobey. Okay? So that's the second point na nakita ko as we listen to God's messages. However, meron pa ako isang nakita. Whenever we listen to God's messages, let us pay attention with sincerity and open mind. Ayan. Pay attention every time we listen to God's Word. And with sincerity, and with an open mind. Bakit? Kasi napansin ko doon sa verse 19, yung mga teachers of the law and chief priests, napakinggan din nila yung message, pero ano naging response nila? They looked for a way to arrest Him. So walang sincerity. Nakikinig sila kay Jesus, gusto nilang malaman kay Jesus kung saan galing yung authority, pero iba ang nasa puso nila. Walang sincerity. Okay? Ang hinahanap lang nila ay kung paano nila maaaresto si Jesus. Okay? So again, sana makita natin ito. Okay? Yung response ng mga taong ito. Instead of paying attention, they now plot on how to kill Him.
Pero they were afraid of the people, kaya hindi pwede sa oras na yon. Ang sad thing, they understand the truth. Alam nila na sila ang pinariringgan ni Jesus. Right? Yung una natin binasa kanina, alam nila silang pinariringgan. Pero instead na mag-repent, nag-iisip pa ng masama kung paano gaganti, kung paano babawi. Baka mamaya meron tayong ganito na attitude, na pinakikinggan natin ang salita ng Diyos at pagkatapos, tayo nag-iisip ng masama sa ating kapwa. Kung paano tayo gaganti. Okay? Please, as we listen to God's messages, let's listen with sincerity and with an open mind. Alam din nila that judgment will come to them. Kasi sinabi ni Jesus, di ba? Pero ano pa rin ang ending? They still looked for a way to arrest Him. See? Instead of repenting, hindi eh. Ang nasa isip pa rin nila, paano kaya ako makakabawi dito? Paano kaya ako makakaganti dito? Baka ganun tayo kuminsan. Okay? Kaya nga sana magkaroon tayo ng sincerity sa pakikinig natin ng salita ng Diyos. Open mind. Okay? If there is a need for repentance, so be it. Let's repent. Mas gusto ng Panginoon yun rather than maging insincere tayo tsaka closed-minded sa ating pakikinig. Ang maganda nito yung mga taga-Thessalonica. Alam nyo, sana makita natin, magkaroon tayo ng ganitong attitude, Sa 1 Thessalonians chapter 2, yung sulat ni Paul sa mga taga-Thessalonica, we also thank God continually. Sulat niya to sa mga taga-Thessalonica. Because when you received the Word of God, sabi niya sa mga taga-Thessalonica, which you heard from us, you accepted it not as the word of men, but as it actually is, the Word of God. Grabe, no? Sana ganito sana ang attitude natin, no? Pagka tinanggap natin, napakinggan natin ang salita ng Diyos, tanggapin natin ito na talaga salita ng Diyos at hindi salita lang ng tao. Na ang Diyos ginagamit yung tao para ipangaral ang kanyang salita. Pero yung salitang papakinggan natin will work only to those who will believe. Yun ang isang sikreto, no? The Word of God na napapakinggan natin, that God is love, that God is patient, will work in our lives if we believe. Kasi we accept it as the Word of God rather than the Word of men. Okay? Kaya sana, pagka nakikinig tayo ng salita ng Diyos, let us be sincere, open mind. Okay? Para na sa ganun, matanggap natin ang salita ng Diyos as it is, the Word of God. At mabago tayo ng salita ng Diyos. Okay? Tulad ng sinabi nga ni Jello kanina, hindi natin kayang baguhin ang ating mga sarili. It is only God. It is only Jesus, the living Word, and the Bible, the written Word, who can change us and transform us. However, we must be sincere and open-minded. Hindi yung pag nakapakinig tayo, paglabas, wala. Kay pastor lang yun. Hindi naman ako naniniwala doon sa sinasabi niya. Well, nasa atin lahat ang response. We have seen how God will judge those who will not believe. Kaya nasa atin ang response. So as a challenge to everyone, yes, every Sunday we go to church to praise our God and to listen to His Word. But the parable we heard this morning teaches us that as we hear His message, we must always pay attention with sincerity and an open mind. Always picturing God's patience and love. Also, perceiving His judgment for those who will reject Him. So it will be our choice of response.
Tayo po'y manalangin. O Lord, patawarin mo po kami, Panginoon, kung mali po ang aming intensyon sa pakikinig ng iyong salita. Kung wala po kaming sincerity or open mind habang pinakikinggan namin ang mensahe mo. Nawa, Panginoon, sa bawat mensahe na mapapakinggan namin, lagi po namin makita ang iyong pag-ibig sa amin. Ngunit makita din po namin na meron ka ring nakalaang paghuhukom sa sino mang tatanggi sa iyo. Nawa, Panginoon, hindi kami kasama doon sa mga tumatanggi. Rather, nais po naming baguhin mo kami as we listen to your word. Salamat po, Panginoon, sa muling paalala mo sa amin ng mga mensaheng ito. Nawa ito'y magbigay ng gabay sa amin every time na kami pupunta ng church, every time na kami aatin ng Bible study. Nawa ito'y maging gabay namin at ito ang maging panuntunan namin sa buhay. Na ikaw ay Diyos na mahabagin, Diyos ng pag-ibig. Ngunit sa isang banda, kung kami tatalikod at tatanggi, Diyos na magbibigay din ng paghuhukom. Lord, salamat po dahil binibigyan mo kami ng opportunity. Paulit-ulit na binibigyan mo kami ng chances na mabago namin ang aming mga buhay sa tulong at kapangyarihan ng iyong banal na Espiritu. Nandito kami ngayon, Panginoon. Muli naming inilalagay sa iyong mga kamay ang aming mga buhay. Pagharian mo po kami at masunod nawa namin ang iyong kalooban sa aming mga buhay. Salamat po, O Diyos. Salamat.